SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sabi ng isa sa ating mga viewer, Angeli, can you explain further the AKOP updates for seniors 80 and above? Kung hindi na kayang maglakad papunta ng SSS para mag-update ng AKOP, anong requirements ang kailangan sa authorized representative? Like my husband is 89 years old and me is 84 years old. Both of us are SSS pensioners. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan po natin paano mag-comply ng AKOP or Annual Confirmation of Pensioners sa pamamagitan ng kinatawan o representative. Ano-ano ba yung mga requirements na kakailanganin para sa SSS? Number 1, dapat po may dala ang iyong authorized person or authorized representative na AKOP form na kung saan dapat filled out nyo na yan at meron nyo na ang signature. At para makakuha kayo ng AKOP form, puntahan nyo lang ang Google Chrome, itong sa internet. I-search nyo po itong AKOP form for 2025. Then hanapin nyo po ito. Ito, makikita nyo to. Itong for retirement of permanent disability pensioner. I-click nyo yan. Pag click nyo yan, ito siya. Ito na yung AKOP. Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Total Disability Pensioner. Lahat po ng details dito guys, no? I-print nyo muna to. Pag print nyo, lahat ng details na nandyan, i-filled out nyo yan. At dapat may signature nyo na rin. May mga computer shop naman siguro dyan sa lugar nyo, ipaprint nyo po itong form na to. Alam naman to guys ng mga mag-assist dyan sa computer shop. Hingi kayo ng help, i-print po itong form na to, tapos filled out nyo, pirmahan nyo. Pangalawa na requirements na dapat dala-dala ng iyong authorized representative, isang primary ID o kaya naman dalawang secondary ID ng pensioner. Ang pangatlong requirements, isang primary ID or dalawang secondary ID ng iyong authorized person or yung iyong authorized representative. So dapat pati siya may dala-dala din siyang ID niya. Pang-apat na requirements, chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo kung saan ang headline at petsa ng pagkakalathala ay malinaw na nakikita. O kaya naman may background na news crawler or ticker sa TV na nagpapakita ng news headline at petsa. So pag wala kayong dyaryo guys, pwede naman sa TV. 'Di ba yung balita sa TV guys, yung news sa TV, naglalabas naman yan sila dyan ng date. No? So, kung nanonood sa GMA News, I think meron silang ganon na merong date. So, pwede kayong pumesto dun sa TV, tapos magpa-picture po kayo, mag-selfie kayo guys. Hindi kailangan whole body, chest level, kahit hanggang dito lang. Ang importante po, malinaw ding nakikita yung TV, yung news sa TV, yung date ng news sa TV. Okay, ngayon naman kapag ikaw ay isang total disability pensioner, dapat po ipadala mo rin sa iyong authorized representative or authorized person ang iyong medical documents na sumusuporta sa disability benefit. Okay po, and then lahat dapat ng mga documents na to guys, mag-photocopy kayo. For example, magdadala kayo ng ID, ng valid ID. Dapat meron din kayong photocopy ng inyong mga ID. Lahat ng documents guys, ganito nandadalhin dapat ng iyong authorized representative tig-dalawang documents. Para po, itong isang documents na to, copy ni SSS. Isang documents naman na to, copy mo, pensioner, na may receive na ni SSS, may tatak na na-receive ni SSS. Para meron kayong proof na kayo po ay nakapag-submit ng inyong AKOP. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan yan, guys. At sabihan niyo yung authorized person niyo or authorized representative niyo na ito, copy ko to, copy namin to. So, dapat to, papatatakan mo po ng receive from SSS. No? Para pag ibigay na sa inyo, pag uwi ng inyong authorized representative sa bahay niyo, guys, yung dala-dala niyang copy mo ng AKOP compliance, may tatak yun ni SSS. And may note na rin dito sa SSS, kung nakakonfine sa isang institution ang pensioner, mag-submit ng certification mula sa institution gaya ng retirement home, penitentiary, nursing facility, hospital, correctional institute, rehabilitation center at iba pa.
no, para po doon sa mga naka-confine po. So, kailangan meron kayong certification na ipapadala din sa inyong authorized representative or authorized person. Alright, SSS pensioners and SSS members, sa nag-comment po, sana po ay naipaliwanag ko po sa inyo ng maayos itong mga requirements na kakailanganing dalhin po ng inyong authorized representative kapag kayo po ay magkukumply ng inyong akop sa SSS. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.